ninyo, you just obey the Lord. Kasi ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng seed. Ang Diyos ang magmumultiply. Just do what is right. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there's anything worthy, think about these things. What is honorable? Honorable ba mag-take advantage sa iba? O nag-seed naman ako? Of course not. Are you getting my point? And listen to this. Dagdagan ko lang ito ng testimony, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. I testified this testimony this morning. May isang friend ako na city councilor noon sa lugar namin. At that time, nag-struggle kami financial. Kasi panganay ako sa magkakapatid. Yung kapatid ko nag-aaral din. At sabay kami nag-college. So, dahil panganay ako at talagang ay broken family kami, ang laki ng pangangailangan namin sa pera. So, I used to work and even ang kapatid ko, ang daming mga sideline. And ngayon, may isa akong naging friend na counselor that at time, because I was working sa isang radio station, so kinuha niya ako to speak kahit hindi ako noon marunong magsalita talaga. And every time na binibigyan niya ako ng pera, hindi naman ako magpaka-hipokrita na hindi ko kailangan ng pera kasi kailangan namin noon ang pera. Every time na binibigyan niya ako, syempre nahihiya pa ako, wag na po. Di ba may ganun tayo na factor? Binibigyan, sige na, wag na po. Wag na. Wag na. Kulang sabihin, okay na. Yung ganun, di ba may ganun tayo? Hindi po. Okay na po. Mas kahit nga sa pagkain, di ba? Kain na. Hindi, okay lang po. Busog pa po. Konting pilit pa. Go na yan. Pilitin mo pa. Di ba may ganun tayo? So anyway, may ganun factor ako. So ganyan, Ani, sa'yo to, okay lang po kagawad. Pero deep inside, every time I receive the money, alam mo sabi ko kay Lord, in private, secretly, Lord, thank you. Yun, walang halong exaggeration. Lord, thank you. And pagkatapos, every time na ipapatawag niya ako, kung anong ipapagawa niya sa akin, you go there, Ani, gawin mo ganyan. Every time na bibigyan niya ako ng pagkain, sabi ko, thank you. And you know what? What's the reason why gustong-gusto ko rin sa kanila? Dahil nakakakain ako ng libre. Hindi, walang halong biro. May mga taong ganun na may mga tao pala dahil pinakain mo ng libre, grabe magpasalamat sa Panginoon. Dahil hindi nila alam kung saan nakukuha ng pagkain. And I was so grateful at that time. So ngayon, anyway, yung taong yon, siya yung pinakaunang tao na nagdala sa akin sa Divisoria. Dinala niya ako sa 999 and with her children, bumili ng mga polo short. Sabi niya sa akin, Ani, gusto mo ng polo shirt? Sabi ko, ay, hindi na po. Siyempre, kunwari lang yon. Yung, hindi na po. So, ganun, siyempre mahihain. Wag naman, guys, wag naman yung tipong, sige. Kung paano muna kayo, papilit muna kayo, ha? Ganon. Okay? So, pag ganyan, gusto nyo, ay, hindi po. Ganon, yon. So, ganon ako. Ay, hindi po. Okay lang po. Ganyan. So, pinilit pa ako. Siguro nakatatlong pilit. Sige po. Pero nung binili niya yung polo shirt, which is amounting to 350 pesos, alam mo, pagkabili, nung nakita ko na, nung hawak ko na, Lord, thank you. Because that was the very first polo shirt na bago, na brand new na nagkaroon ako. You see how grateful I was at that time sa Panginoon. Dahil may tao na through her generosity, nagpo-produce ng thanksgiving sa Panginoon. And guess what? Nung pumunta siya sa Manila, in fact, I think I invited her dito. So, syempre, dahil sa biyaya at grasya ng Panginoon, may nagbago na. May nagbago na sa lifestyle namin, sa buhay namin. Kasi grabe yung blessing. Not to brag, but to glorify God. So, I invited her. Pumunta siya sa amin. Tapos, ako naman, sabi ko sa kanya, this time ako naman ang may sagot kagawad. So, nag-tour kami, kain dito, lahat sa akin, hindi pare pag mayabang ha, kasi nagbabawi ako. In fact, kung babayaran ko siya sa mga binigay niya sa akin, kahit siguro magkano, baka di ko yun mabayaran. Kasi nung time na yun, walang-wala pa kami. Nakuha nyo? So, nung time na yun, sabi ko sa kanya, do you remember kagawad nung binilhan mo ako, nung kumakain na kami sa nung binilhan mo ako ng polo shirt? Do you remember that? Alam niyo po ba, masayang-masaya ako noon? Sabi niya, hindi ko maalala, Ani. Hindi niya maalala. Tapos alam niyo pa, kagawad, nung binibigyan mo ako ng pera, grabe kaya nun ang pasalamat ko sa Panginoon. Pero, habang kinukwento ko siya noon, medyo may tears na sa niya. Because, I was reminding her na nag-seed siya sa akin.
na ang simpleng seed, pati nga mga tambay sa amin noon na nag-seed sa akin, pati mga nagtotong its, nagbigay sa akin ng 5 pesos, pati mga nagbibingo, I was so grateful to God. Because of their generosity, may napapamasahe ako at that time, araw-araw pa school. Are you getting my point? Sabi ko sa kanya, look at me now, kagawad. Hindi naman perfecto, Hindi naman perfecto, but alam mo kagawad yung dating bata na parang patay gutom. Ako yun. Yung walang masuot na bago, yung walang-wala, ako yun. But because nagpagamit ka sa Diyos, kagawad, look what the Lord has done. Ang layo, kagawad, ng seed na narating mo. Ang seed na tinanim mo, ang layo. Why? Kung gusto mo makabawi, pay it forward. Ibig sabihin, nag-seed siya sa akin. So anong response ko? Maging mabuti din at mag-seed din sa ibang tao na mas nangangailangan sa akin dahil sobra ng pinagpala ng Diyos. Are you getting my point? So you see, ang cycle ng life, maraming tao magpapasalamat sa Panginoon, hindi lang para yan sa atin. And the more na ang seed mo, tinatanim mo, hindi mo yan kinikimkim, the more na imumultiply yan ng Diyos. Okay, next. We don't discuss, okay, God is looking for a faithful channel, a vessel, a willing heart, not a container. Siguro pagdating ng panahon, you desire sa puso natin, di ba? Maybe some of us are receiving bigas dyan sa labas. You may desire, Lord, bigyan mo naman ako, Lord, ng seed. Kasi pagdating ng panahon, gusto ko siya itanim. Pagdating ng panahon, ako naman na magdo-donate ng mga bigas dyan sa labas. Di ba ang sarap nun mag-desire? Okay, sige. Sino dito, sabay-sabay ha, sino dito ang gusto mag-donate ng mga bigas pagdating ng panahon? Pakitaas po ang kamay ng gusto mag-donate. O pakilista na lang po ha. I'm serious. Guess what? Bakit ko siya sinasabi? Hindi naman kayo magdo-donate ng bigas kung hindi kayo bibigyan ng Diyos. So, ibig sabihin, magdo-donate kayo kasi you will receive something from God. Tama? So, anyway, okay, next. God is the true source of everything we have. The opportunities, resources, and abilities in our hands are not self-made. They are seeds given by Him to sow and steward. James chapter 1, verse 17. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly lights, who does not change like shifting shadows. God's blessing is not limited to finances. God enriches our lives with wisdom, strength, favor, opportunities, relationships, and even peace in difficult season. Now, generosity is not based on how much you have. It is based on how aligned your heart is with God. When you understand that everything you have comes from Him, you become a channel, not a container. Sometimes, may mga seed tayo may mga fruit tayo na appreciate. I remember when we went to Baguio, pag pumupunta tayo sa Baguio, di ba ang gusto natin, because number 1, the temperature. Tama? Number 2, dahil may mga pasyalan. At hindi nawawala sa pasyalan yung strawberry farm. So last February, bumalik kami doon. Ang hindi nawala sa checklist namin, let's go to the strawberry farm. So we went to the strawberry farm. Makita mo doon ang tao, hindi lang dahil bilihan yun ng mga strawberry. Ang purpose ng mga pumupunta doon, hindi lang para bumili. Because if your purpose is only to buy strawberries, you can buy along the way. You don't need to go to the strawberry farm. Tama? So ang purpose, number 1, para mag-picking. Mag-harvest with your own, na ikaw mismo mag-harvest. At the same time, hindi mawawala ang picture-picture. Tama? Nung dinala kami doon ng tour guide, may strawberry na medyo green pa, hindi kami masyadong masaya. Nung dinala kami sa sobrang strawberry na sobrang mapula na and ready to harvest, tuwang-tuwa kami. At makita mo ang mga tao na nandun, even siguro kayo pag pumunta kayo doon, you will be so happy seeing yourself, nag-picture-picture and magkukuha ng strawberry, ganon. So mga happy ang tao, even ako. And tinitingnan ko ang strawberry. Habang nakatingin ako sa strawberry, ang ganda. Lalo pag ready to harvest. Kasi, ang nakita ko, fruit na. Tama?
fruit na siya. Pero tandaan ninyo, bago naging fruit, may seed. So, na-appreciate natin ang fruit. What about the seed? Same din sa buhay ng tao. I'm gonna show you because our deeds are our seeds. I'm gonna show you a picture. Wait muna ha. Hold. Wag mo munang ang picture. Itong picture na to, minsan makikita natin ang kapwa natin. Wow, ang ganda. Wow, travel ng travel. Pumunta ng Japan, pumunta ng Korea, pumunta ng Hong Kong, pumunta ng Switzerland. Sana ako rin. Makikita natin driving his own car, wearing a good shoes, wearing a good dress. Wow, how I wish I have that. The kind of things that he has. How I wish meron ako. Tapos nakikita natin, grabe ang abundance. Pero yung nakikita natin, fruit yun. I'm gonna show you a picture. Hindi ko alam kung kilala niyo siya. Humingi po kami ng permiso sa kanya. Tingnan ninyo ha. Paki-identify kung sino siya ha. O game. Ayan. Sino? Ito ang... So, baka hindi niyo siya kilala. So, even ako, hindi ko nga rin siya kilala eh. Okay, yung ating head pastor. Bakit yan ang inano natin? Not to, hindi para i-exalt siya. But an illustration, si Pastor Herbie, pag nakita ninyo parang, wow, parang artistahin na. Wow, naka-shade naka-ano pa, naka-leather jacket pa. Para bang si Coco Martin, parang papasok sa Batang Quiapo or yung mga ganun, parang mag-artista ba, no? Yung talagang akala mo, magkano kaya yung ganyan? Kasi ang ganda na eh. What you see is the fruit. The present situation of our head pastor. So, sunod tayo na picture. Tingnan naman natin ang seed, ang pas niya. Ito muna, mga fruits pa yan. Tingnan nyo, di ba? Korea, Japan. Okay, next. Ang ganda, di ba? O next, nagpipreach siya sa Taiwan. Okay. Pero ito yung seed. Tingnan ninyo. Next picture. Next picture. Look at that. And po tayo dito sa picture na to. Look at that. Yung maraming tao na appreciate, wow, ang laki na ng ministry. Wow, kung saan-saan na nagta-travel. Wow, he has a lot of things right now. He is enjoying yung ganon. Pero pag binalikan natin, mag-rewind tayo. Maybe some of us are praying or wishing or hoping, Lord, ako din. I want yung unang picture ha. Yung unang picture muna, sana ganun din, yung nakaka-travel, nakaganyan. Pero what if sabihin sa atin ng Panginoon, if you like the fruit, you must have also the same seed. Kasi hindi ka naman magbubunga ng fruit na ganun kung hindi the same ang seed mo. And you know what? Most of the people nakikita yung, of course, ang beauty kaagad ang nakikita. And I can imagine at that time, alam mo yung time na yan, wala pa kami niyan dito sa New Life Tondo. Pero pa nagpipreach si Pastor Herbie, yung mga panahon na siguro iilan lang ang nagtitiwala sa kanila. Ang nakikita natin si Pastor Herbie, but behind Pastor Herbie, may mga tao na kasama yan na nag-stay sa kanya. And maybe may ibang tao rin na hindi na nag-stay. Baka kasi at that time hindi kinaya ang sitwasyon. Because at that time naniniwala ako, walang-wala din siguro sila niyan. Kasi wala pa naman yan big bike, siguro si Pastor Herbie eh. Wala pang mga sasakyan. And can you imagine ang kinukwento niya nila? Kailangan nila anuhin ng sombrero, magpapatak-patak hanggang makaipon ng 50 pesos para pambili ng tinapay, maibigay lang. Tanong, nung time na ba yun, mayaman na ba sila? Hindi pa. Anong meron lang sila? Pagmamahal at compassion sa tao. At tiwala sa Diyos. Na hindi ko makita, alam niyo pag mga ganyan, di ba, pag nasa lowest season pa ang tao, hindi lahat ng tao tataya sa'yo. In fact, some people will leave you. Some people will humiliate you. Pero guess what? May Diyos lang na nagtiwala sa New Life Tondo. Can you imagine a seed? Ilang luha na for sure, there were times na ang mga leaders noon na kasama natin ngayon sa New Life Tondo, umiyak yan. Mga umiyak yan. Wala na sila, pero bakit kailangan pa magbigay? Maybe they cannot understand at that time. Why do we need to give? Walang-wala na nga. Kailangan tulungan ang pamilya. Pero, they choose na, sige, mag-sow kami. Kahit siguro at that time, baka years ang lumipas, wala pa sila nakikita.
Hindi nila makita ang tubo. Hindi nila makita ang growth. Pero alam mong meron lang, naniwala, nagpatuloy sila. Nasasaktan na, nagpatuloy pa rin sila. Nasasaktan na, nagpatuloy pa rin sila. Tinalikuran na siguro ng ibang tao, ang iba nanatili, nagpatuloy pa rin sila. And now, they harvest what they have sown. Now to end this, ganito rin po sa buhay natin. We may pray tonight, Lord, I want to have a good fruits. Gusto ko, Lord, mas mamunga pa. Then mag-desire ka na maging pagpapala sa ibang tao. Na Lord, kahit walang-wala ako, if you will commit to God, everything that you have right now, God doesn't need our money, by the way, His money. He just need yung commitment at ang tiwala natin. Kasi wala naman magsasabi, Lord, I trust you. Then God is telling you, give me what's in your hand. Sabi, hindi Lord, laban bawi muna ha. Wait lang Lord wait muna. Pag meron na Lord, yung ganun, edi magantay ka rin. Sabihin din sa'yo, Lord, okay, wait din muna anak ha. Just wait, maganunan kayo. Buti hindi ganun si Lord. Kasi minsan unfaithful na tayo, faithful pa rin ang Diyos. Na ang daming beses, aminin natin to, ang daming beses sa buhay natin, may mga palpak tayo. And guess what? The Lord has been so faithful. Hihingi tayo ng seed, bibigyan tayo ng Panginoon. Hindi matutuloy, hihingi na naman tayo. Bibigyan pa rin tayo ng Diyos. Hindi matutuloy, bibigyan pa rin tayo ng Diyos. Patuloy na nagtitiwala ang Diyos sa atin. Pero this time, after this, I pray tonight, let's ask sa Panginoon, Lord, give us a seed to sow. And then, Lord, we will be faithful to you. At itatanim namin, Panginoon, ayon sa kalooban mo. And I recognize, Father God, na ang seed na meron ako galing sa'yo. Are you getting my point? Kung bakit, I'm sorry to say, bago ko ito tapusin, maraming tao mas lalong nawawalan kasi ayaw magtanim. Gusto ng multiplication, pero ayaw magtanim. Matutunan nawa natin, lahat tayo, magtanim. Don't worry, hindi naman tayo ang producer ng seed. Ang Diyos pa rin naman. Okay? So, last na to sa pinakadulo. Ang pinakadulo lang i-show ko. The cycle. God enriches you. Ang kasunod niyan, pag may arrow, to become generous. Pag naging generous ka, lives are touched. Kapag na-touch mo ang buhay ng mga tao, nakakreate ka ng impact, God is glorified. Are you getting my point? So, ang sarap-sarap po magtanim sa kaharian ng Diyos. Hindi dahil kailangan ng Diyos, kundi dahil kailangan natin. And we are blessed to be a blessing.